Alright guys, so lumabas lang ako ng check-in area dahil hindi din pala ako pwedeng magstay at pumasok more than sa immigration area. Hanggang dun lang ako sa immigration kasi may policy talaga yung airport na hindi pwedeng lumagpas. So from immigration hanggang papasok na sa departure, ang sasama na ay ang airport staff or ang airline staff na naka-assign para sa minor. Ayun is, kailangan kong mag-antay dito sa area ng airport para in case ma-delay yung plane or ma-cancel yung flight, madali nila ako matawagan. Sobrang proud ako sa kanya kasi hindi ko na-feel sa kanya yung takot. Actually, we had to really put him in the proper mindset na magta-travel siyang mag-isa na meron namang guidance as sa ngayon na travel. Pero sa mga next niya na travel, of course, more than 12 years old, hindi niya na kailangan ng assistance. So ngayon pa lang, kailangan niya ng matuto. Medyo hindi naman ako kinakabahan, of course, kasi nakita ko naman na talagang yung mga staff ay sumusunod sa policy. So I am happy. Ngayon siguro nagtataka kayo, like I said, bakit hindi ko sinama ang lahat, yung mga kapatid, kasi ayoko na maging malungkot tong araw na to para kay Kahil. Gusto ko maging masaya to para sa kanya at para sa akin. Syempre, nalulungkot ako. Ayan. Syempre nalulungkot ako, yun yung totoo. Nalulungkot ako kasi mamimiss ko si Kuya Kahil. We've been together since I gave birth to him. Hanggang ngayon, 10 years old na siya. Imagine 10 years. So this time, kailangan ko na siyang i-let go para ma-develop kung ano yung skills at saka ano yung talent na meron siya. So kung merong mga merong mga nagko-comment at mga nagsasabi na sobrang lungkot, masyadong negative yung comment, actually guys, it will be like that if hindi kami nagkakaintindihan ng tatay ni Kahil. It will be sad and it will be negative kung I am pushing Kahil away kahit hindi gusto ng loob ko or na ipanalo yung custody, mga ganun. Masyadong malungkot yung ganun. Pero hindi eh. This is a mutual decision of Kahil's father and myself, especially considering yung gusto ng bata. Like I said, this is going to be for Kahil's training in soccer. If you guys would have seen Kahil when he was training, since he was 2 years old to 7, he was amazing. And lahat yun ay naudlot lang dahil walang maayos na coach dito sa Uganda. And I've seen that. Yung tatay ni Kahil, talagang gusto niyang ipagpatuloy yung training ni Kahil 2 years back. Yun, to be honest with you, he was trying to ask Kahil na doon na mag-aral sa Thailand 2 years back. Kaso hindi lang ako ready emotionally. So I was trying to put it off, pero hindi kami nag-aaway. Sinasabihan ko lang siya na I'm not yet ready. Kahil is still a baby. I still need to be in his life. Just wait, just be patient. And he was. Sobrang naging patient ng tatay ni Kahil. Hindi kami magulo, hindi kami nag-aaway. Laging niyang kino-consider yung feeling ko at yung decision ko as nanay. Laging priority yon para sa kanya. But this time, I am giving him the full responsibility. Physically, kasi siya yung kasama ni Kahil. But of course, emotionally, socially, and spiritually, I will always be there for him. And anyway guys, mag-aaral, magti-training si Kahil doon. But after 3 months, which is ngayong Pasko, makakasama natin ulit si Kuya Kahil. Kasi yun yung agreement namin ng kanyang tatay. Every Christmas holiday from school and every summer holiday, which is 2 months, nasa akin talaga si Kahil. And flights niya ay fully paid and full expense paid ng kanyang tatay. Ang gagawin ko is papasok na muna ako sa loob ng restaurant dito sa my waiting area and I will try to get something to eat dahil hindi ako nakakain ng maayos for lunch. But let's see anong pwede natin kainin sa loob while waiting. Kasi siguro mga 1 oras pa yung antayan while boarding. Dinig ko naman andito na yung plane na sasakyan ni Kahil papuntang Addis Ababa, Ethiopia. And it's on time. So I am happy. And yeah, I am happy and satisfied and at peace. Knowing na there is a staff assigned beside him hanggang sa pagpasok niya sa loob ng airplane, and then all the flight stewards and the pilot himself will know na merong unassisted minor on board just in case maiwan siya sa aeroplano or paikot-ikot siya sa aeroplano if ever. And what else? Ano pa ba? The same goes kapag bumaba siya ng Addis Ababa International Airport sa Ethiopia. Sasamahan din siya ng isang staff papunta sa kanyang departure gate and then ihahatid sa loob ng airplane and then pagdating ng Bangkok, Thailand, ipapasa sa kanyang daddy. So
baka hindi ako matulog ngayong araw kasi mag-aantay ako sa tawag ni Kahil. So let's see. Ayun, anyway guys, maraming salamat sa pagsama ninyo, sa lahat ng mga well wishes ninyo, mga messages ninyo. Hindi po malungkot yung araw na to. I am very excited for Kahil. Iniwasan ko lang na sumama si auntie kasi mababaw yung luha ni auntie, naiyak. Kapag umiiyak siya, naiiyak ako. And kapag umiiyak ako, hindi ako umiiyak sa harap ng camera. Most of the time, of course, meron talagang mga ganun na moment. Pero I'd rather keep it private. I'd rather respect the emotions that I'm having, especially yung mga lungkot na emotions. I'd rather have them alone. Ayun. So, ngayon hindi ko naman naiiyak. I am going to miss Kuya Kahil, extremely going to miss him. But, of course, dahil nga meron na tayong mga Skype ngayong mga panahon na to at meron na tayong mga internet, hindi naman sa bukid pupunta si Kuya Kahil, magkikita pa rin kami araw-araw through Skype video call. Ayun. So, ang dami ko namang satsat, nagutom ako ng bongga. Pasok muna tayo sa loob and I will get something to eat. Let's go. So, nag-order lang ako guys ng Alfredo or white pasta with chicken. And this is how it looks. Kumain naman tayo guys. Baka mamaya sa pagiging nanay natin, hindi tayo pwedeng makuyapan dito. So, kain muna tayo habang mainit pa. Eternity later. Right guys, so paalis na ako ngayon ng airport dahil kakalipad lang ng eroplano ni Kuya Kahil and everything was okay. Though delayed sila ng konti, pero it's okay. Ang importante, he is well and now on his way to Addis Ababa, Ethiopia. So, after nun, may waiting time lang siya na 2 hours and then lilipad siya to Bangkok. So, bukas ng umaga, 1:30 PM Thailand time, arrival niya sa Thailand. So, ngayon, gising yung tatay niya at nagpa-follow up. Ako din uuwi na. So, andito naman ang kotse ko. Naantay yung aking driver. Let's just go home straight. Let's go, let's go. Welcome back. Hi! Hi! Mommy! Kahil? Think. Kuya Kahil, go. Yeah. Gone. He went to the airport. Yes. Okay. We call him okay later, okay? Okay. Alright. Hello again guys. Once again. Hello once again. Welcome ulit sa aking YouTube channel. I am Princess Siga. Sa mga bago pa dito, maraming salamat po sa pagsilip nyo sa aking YouTube channel. Sana ay mag-enjoy kayo at makuha nyo yung tatlong lagi kong sinisigurado na andito sa content ko, which is to educate, the second one is to inspire, and the third one is to entertain you guys. So, let's do a flashback a little bit about sa bakit lagi kong sinasigurado na ganun yung video. I started content creating thinking na I would share something, and I would share something na learning ko sa buhay. At the same time, I'll make sure that you guys watching this video will be worth your time. So, educating, to educate means at least in any part of my video, meron man lang kayong mapulot na something na bago or something na meron kayong matutunan. May it be life, may it be facts, may it be during the travels or anything, as long as it's educational. The second one is to inspire using my own life story. Again, I am using my own life story as a Filipina who is living here in Africa, specifically Uganda, kasama ang aking mga anak, and currently a single mom of 3 plus 1 coming soon. Ayun. And the third one is to entertain, kasi normally talaga, kahit yung mga kakilala ko before, they know that masyado akong goofy. Yung minsan maingay, minsan, alam niyo yun, yung, ang tawag nyo dyan, maingay, mahilig ako mag-joke, magpatawa. So kung meron kayong part na nagustuhan dahil natatawa kayo sa akin, well and good. Because that is really my personality at ayokong baguhin yan. Though merong mga time na seryoso, pero at least ganun talaga ang buhay. Guys, hindi pwede lagi na lang tayong magpatawa. Lalo na pag marami tayong bills. So why I am making this video? Kasi hindi ko natapos kahapon yung nangyari. Pagkahatid ko kay Kahil, bigyan ko lang kayo ng flashback. Hindi na ako makakuha ng video kasi
immigration doesn't allow. Lalo na yung immigration na area na kung saan magsascan ng fingerprint at magsascan ng face. So, after waiting at the check-in area for around 2 hours or 3 hours, kasi kailangan pa nilang i-encode yung details ng unassisted minor. At the same time, we are waiting for the staff who's going to assist him from the immigration up to the airplane. Ayun, sa loob ng airplane, ipapasa siya sa mga stewards. Ang nangyari is the staff came, alright, and they were holding all of Kahil's documents. And they said that we can now proceed. Nagtanong agad yung lola ninyo, pwede po ba ako makapasok? Nagtanong ako sa airport staff kung pwede ba ako makapasok dahil meron naman akong visitor ID from the immigration papunta nga sa departure gate hanggang sa makapasok siya ng airplane. Which is unfortunately, sumagot ang airport staff na they have a policy na hindi yun pwede. Ang mga unassisted minor ay pwede lang samahan ng parents hanggang sa immigration lang, habang kumukuha ng mga statistics, so yung scan ng face at saka ng fingerprint, mag-check ng visa sa passport, and other important details. So during that time na nasa immigration kami, he was actually assisted by an airport staff, not an airline staff, but she's in charge of the departure gate. Ayun. So pagkatapos nilang gawin yung immigration process, which is nandun naman ako katabi ni Kahil, they already said that they have to go inside. So, yung part na yun guys, medyo mabilis, no? Which I kind of regret kasi sana kinausap ko muna si Kahil and I excused ourselves for 1 minute para lang kausapin ko siya. But it was okay kasi alam mo nyo yung moment na yun yung talagang sobrang nakakaiyak. And like I said, iniiwasan kong umiyak kasi sa mga ganitong klase ng alam ko si Kahil mababaw ang luha lalong-lalo na sa akin at sa mga kapatid niya. So, I don't want him to start his first ever journey on his own, 14-hour flight, na umiiyak. Maybe the second time or the third time, but not the first time. Kasi marami pang tumatakbo sa isip ng bata. Like I said, this is the first ever na babiyahe siyang mag-isa. Pero nagbiyahe na kami before ng ilang beses. At alam ko si Kahil is very, very observant. So, sinabihan ko yung airport staff na, are you sure I cannot go inside? So, they said, I can't. And I just saw them going through the x-ray para i-scan na naman yung bag ni Kahil at yung mga dala niyang gamit, and then proceed to departure gate. But during that time, I was instructed na mag-antay lang around the area of the airport just in case ma-delay yung plane, just in case ma-cancel yung flight. Dapat nandun pa rin ako sa airport to receive him if ever nga na merong mga late changes ng flight. So I waited. The flight was actually delayed for 30 minutes. So instead of leaving at around 6:50, they left around 7:30 p.m. and I was there at the airport restaurant for the waiting area the whole time. Ayun, dun lang ako nag-antay and I was waiting for the call ng airport staff na kasama ni Kahil until umabot yung 7:30 and they already show na lumipad na nga or nag-take off or airborne na yung flight. So I was happy kasi hindi siya masyadong delayed. At the same time, I was wondering kasi hindi nakapag-online si Kahil. Kasi sabi ko sa kanya, i-reserve niya yung battery ng kanyang iPad. Dahil hindi ko siya napadala ng power bank. So ngayon, when he's airborne, hindi ako natulog. Hindi na natulog yung tatay niya. So we were all communicating. We have a group in Skype. We made a group in Skype. Ako, yung tatay niya at si Kuya Kahil. And we were there waiting and updating at chinecheck ko din yung flight online kung nasaan na ako nung oras lalapag. So thankfully, umalis ako ng airport. By the time na nakauwi ako ng bahay, it's already almost time for him to land sa Addis Ababa Bole International Airport sa Ethiopia, which was 2 hours away by plane. Kasi medyo malayo yung airport dito sa Entebbe papunta ng bahay. So medyo tamang-tama din na pagdating ko, mga nag-antay lang ako ng 1 hour. So anyway, he landed and he was extremely happy kasi the moment that he called us in Skype, he was happy and he was smiling and he was very excited. So nagkwentuhan kami, I'm very happy and I feel relieved. His dad also feel relieved kasi hindi natulog yung tatay niya.
nag-Skype kami, naka-video kami, and he was telling us, alam nyo ba anong nangyari, you guys? They just put him in the business class lang naman. Ayun. So I was really surprised, but I'm really, really happy na nagkaroon siya ng ganong experience sa murang edad. Sabi niya, hindi niya makakalimutan kasi meron daw siyang pwedeng pindutin na mag-stretch yung kanyang paa. And he was very comfortable. At the same time, they made him choose a lot of different food and he had a lot of dessert or cake in the end. So, napakagaling at napaka-excited ng bata. It was an amazing experience. I did not see any worry or also a chance para tanungin siya kung ano yung nangyari. So sabi niya, pinaupo daw siya sa business class, so nag-enjoy siya doon, nag-watch siya ng movie, nag-play siya ng games, and he ate a lot. Pagkatapos nun, sinamahan na siya or pinasa siya sa stewardess sa labas ng airplane para i-hand over siya sa airport or airline ground staff. Ayun. So, nung kinuha na siya ng airport staff, dinala siya sa opisina and he called us from there, from the office of, I think, manager or supervisor ng airline staff or Ethiopian Airlines. And the staff himself was telling us na dadalhin nila si Kahil sa lounge for him to wait from there. Ayun. So, yun yung time namin na nakapag-chika-chika and everything at nakapag-update. Pero it was quite short kasi kailangan niya ng maglakad papunta sa lounge. And when he reached the lounge area of Ethiopian Airlines, which was also good kasi akala ko ilalagay nila siya dun sa gate or departure area kung saan napakaraming tao at sobrang busy kasi Bole International Airport ay napakalaki. And sobrang busy, nagtatakbuhan yung mga tao. So, yun yung isang worry ko. I mean, saan nila ilalagay yung bata? But, now I understand that they actually put the minor in the office and then transfer them to the lounge. Kung saan talagang matitingnan at meron talagang space for the child. So, I felt at ease again. And at the lounge, he was able to call us for a very short time, only to let us know that he's ready, his documents are there, his bags are there, and the things that he's supposed to be carrying ay nandun pa rin sa kanya. So we are happy. He was not able to say goodbye properly, so medyo nag-worry kami ng konti ng tatay niya. But we saw the time and we figure out na maybe nilalakad na siya papunta sa gate or sa plane. Kasi his flight was boarding at 11:10 at aalis sila ng 11:50. So, this time, hindi na siya nakaupo sa business class kasi punuan yung plane. But still, it was a good experience. Ayun. The flight from Ethiopia, Addis Ababa, to Bangkok, Thailand, or Suvarnabhumi Airport ay 9 hours. So, the 9 hours was very, very long, of course. And finally, pagkagising ko ngayong umaga, dahil nagising din ako ng late, around 9:30, tamang-tama, tumatawag na si Kahil to tell us that he has landed na sa Suvarnabhumi Airport. Alhamdulillah, we are very happy. God is good. And we, like I said, wala akong narinig na worry, walang iyak, walang takot sa boses ni Kuya Kahil. He's so confident. I am looking forward sa mga story niya during the flight. And I'm going to share it with you guys on the next episode for sure. But as of now, he already landed sa Suvarnabhumi Airport in Bangkok, Thailand. And they are completing his requirements and documents to enter the country of Thailand. At the same time, his dad is also there an hour before the arrival, waiting at the arrival area. So, ang pagkikita ng tatay ni Kahil at ni Kuya Kahil, abangan sa next nating episode. Siyempre, huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, and press the bell button para masamahan niyo ako sa aking mga kwento-kwento ng aking buhay. As Pinay sa Uganda, as of now, yes, andito pa rin tayo. Tindera sa Africa, as what you guys have known me for quite some time. And of course, I am Princess Yiga. I'll see you guys on the next episode. Nakapagpaalam na ako guys, hindi ko pala kayo nachikahan. So mapapansin niyo sa aming Skype video dyan ay aking diniliman ang video ng kanyang tatay. Joke lang guys. Actually, talagang lights off yun kasi gabi na nga sa Thailand. Pero alam ko marami sa inyo yung na-curious. Pero wag na kayong ma-curious guys. Kailangan nyo nang mag-move on. Kasi
masaya kami sa mga buhay namin. Masaya ako sa buhay ko, masaya siya sa buhay niya. Masaya kami as magulang ni Kahil at very, very proud kami. And right now, meron kaming isang goal which is ang mapabuti, ang kalagayan at ma-enjoy ni Kahil ang nag-iisang buhay niya. Dahil one life, live it right, ika nga, sabi ni Last Born African. Ayun. At syempre, wag nyo nang tingnan ang mukha. Hindi pa ba to enough? Huwag nyo nang tingnan ang mukha, guys. Mamaya, pag pinakita ko na naman ang mukha, may maghingi na naman ng travel allowance. Ay, nako! Gugulo na naman kayo ng pamilya, ng may pamilya. Nako, guys. At ayoko pong sagutin lahat ng mga katanungan ninyo about sa tatay ni Kuya Kahil dahil wag po natin panghimasukan ang personal na buhay ng kanyang ama. Ang pag-uusapan lang natin ay ang kanyang pagiging ama kay Kahil at syempre ang pagiging supportive niya. Pero other than that, wag na po kayong magtanong dahil hindi ko po yan sasagutin. At mag-move on po tayo ng may peace sa ating mga puso. Ayun. Alam nyo naman ngayon, 2023 na, pero habang tumatagal, mas lalong dumadami yung mga humihingi ng travel allowance left and right. Kahit na alam naman nila na mali yung kanilang ginagawa. So anyway, you guys, I don't want this video to be beta. But anyway, maraming salamat once again. And I'll see you guys on the next episode.